Sa tribong ito, ang mga kababaihan ang boss. Sila ang nasusunod sa lahat ng bagay at ang mga kalalakihan ay itinuturing lamang nilang sperm donor. Hindi uso sa kanila ang boyfriend, asawa, ama o kasal. Dito, ang mga kababaihan ay malayang nakakapagpalit ng partners kung gugustuhin nila. Maaari silang mag-imbita ng kahit na sinong lalaki na pwede nilang makasiping. Maaari nila itong makasama ng pangmatagalan o kahit isang gabi lang, aka one night stand. Dito, walang pakialamanan at walang paghuhusga sa kababaihan kahit pa ilang lalaki ang makasama nito. Ano ba ang tribong ito? At saan ba matatagpuan ang lugar na tinatawag nilang kaharian ng mga kababaihan? At aalamin din natin mamaya ang isa pang lugar kung saan bawal pumasok ang mga kalalakihan. Sa malayong bahagi ng China sa Yunnan at Sichuan regions ay matatagpuan ng isang maliit na ethnic group, ang mga Moso. Madalas tawagin ang lugar na ito bilang kaharian ng mga kababaihan. Ang Moso tribe ay isa sa iilan na lang na natitirang lipunan sa buong mundo na isang matriarchal society. Sa katunayan, kinukonsider sila bilang huling matriarchal society sa China. Ang matriarchal society ay tumutukoy sa isang bahagi ng lipunan kung saan tanging mga kababaihan ang namumuno. Sa tribong ito, mga babae ang leader ng lipunan at hindi rin sila umaasa sa income ng mga lalaki dahil nagtatrabaho din sila. Sila ang nagluluto, naglilinis ng bahay at nag-aalaga ng bata. Ang mga lalaki sa tribo ang siyang gagawa ng mga mabibigat na trabaho tulad ng pag-aararo, pangingisda at paggawa ng bahay. Ang pinakamatandang babae o lola ang tumatayong head of the family. Siya at ang iba pang kababaihan sa pamilya ang nasusunod at nagdidesisyon. Maging ang mga ari-arian ng bawat pamilya ay babae rin ang magiging tagapagmana. Pag nasa tamang edad na ang mga babaeng moso, mayroon silang kalayaang pumili ng kahit ilang partner na gusto nila. At ang apelyido ng kanilang mga anak ay sa mga babae rin isinusunod. Marahil ay iniisip mo na kung pwede naman pala silang magkaanak, bakit hindi uso ang boyfriend o asawa sa kanila? Dahil yan sa kanilang tradisyon na tinatawag nilang walking marriage. Isa sa pinakakakaibang tradisyon ng tribo ay ang walking marriage. Ang walking marriage ay hindi tulad ng kasal na ating nakasanayan. Kung tutusin, hindi nga ito maituturing na kasal dahil walang seremonya o palitan ng idus na nagaganap sa kasalang ito. Ito ay isa lamang kasunduan sa pagitan ng isang babae at lalaki kung saan maaari silang magsiping sa gabi sa bahay ng babae at pagsikat ng araw ay aalis at babalik na rin ang lalaki sa kanyang sariling bahay. Ang tawag sa mga lalaki na nakakasiping ng mga kababaihan ay aksya. Ang mga ito ay tinuturing na pampaligaya o kaya naman ay sperm donors kung nais nang magbuntis ng isang babae. Kapag may nakasabit na sombrero sa pintuan ng kwarto ng isang babaeng moso, ibig sabihin ay kasalukuyan ng may aksya sa loob ng kwarto nito at sinyalis iyon para sa ibang aksya na huwag pumasok sa kwarto dahil mayroon na itong kasama o kasiping. Ang mga aksya ay maaaring makasama ng kababaihan ng pangmatagalan o kaya naman ay isang gabi lang. Kung maging pangmatagalan man ang isang aksya, hindi pa rin ito maaaring tumira sa iisang bahay kasama ang babae. Titira lang ito sa kanyang sariling bahay at pupunta lamang sa bahay ng babae tuwing gabi. At kung ayaw na ng babae sa isang aksya, ay maaari nilang ihinto agad ang relasyon ng walang malaking drama. Ang mga babae dito ay maaaring pumili ng kahit na ilang aksya na gustuhin nila at hindi sila huhusgahan ng kanilang lipunan. Dahil sa ganitong sistema kaya hindi uso ang boyfriend o asawa sa tribong ito. Bago tayo magpatuloy, may kilala ka bang mag-i-enjoy sa tribo ng mga moso? Itag mo na yan sa comment section. Kung sakali naman na magkaanak ang isang aksya at ang babaeng moso, ang mag-aalaga at magpapalaki dito ay ang babae at ang pamilya niya.
Pwede namang bisitahin ng Axia ang anak niya pero hindi ito kikilalanin bilang ama dahil tanging ang babae o kaya naman ay mga tiyuhin ng bata sa pamilya ng babae ang magpapalaki dito. Normal lang din sa tribong ito na hindi kilala ng bata kung sino ang kanyang ama. Kahit walang responsibilidad ang mga lalaki bilang tatay, ay responsibilidad naman nilang alagaan ang anak ng kanilang kapatid na babae. Sa kasalukuyan, dulot ng bagong gawa na kalsada at airport na malapit sa lugar noong 2015 ay marami ng turista ang dumadayo sa kanilang lugar at unti-unti na silang naiimpluwensyahan ng makabagong pananaw. Ngayon ay marami na sa kanilang kabataan ang mas pinipili ang tradisyonal na sistema ng pagpapakasal ng mga Chinese at ang ilan sa mga ito ay tinalikuran na ang tradisyon ng kanilang tribo. Ayon sa mga eksperto, posibleng pagdating ng 2050 ay maglalaho na ang kultura ng tribo Moso. Pumunta naman tayo sa kabilang dako ng mundo, sa Kenya, Africa, kung saan makikita ang isa pang matriarchal society, ang Umoja Tribe. Ang Umoja Tribe ay tinaguriang no man's land dahil literal na bawal pumasok ang kahit na sinong lalaki sa kanilang village. Ang nayong ito ay tinatag ni Rebecca Lolosoli at ang unang miyembro nito ay 15 na kababaihan na biktima ng panghahalay ng mga British soldiers na nasa Kenya noong mga panahong iyon. Si Rebecca ay biktima rin ng pang-aabuso ng mga lalaki, kaya niya naisipan na magtatag ng komunidad na puro kababaihan lamang. Ngayon, ang lugar na ito ay tahanan ng mga kababaihan na naging biktima ng panghahalay at iba pang karahasan na gawa ng mga kalalakihan. Ang mga kababaihang inabandona ng kanilang mga asawa o tumakas sa masalimuot nilang buhay ay pumupunta sa Umoja. Sa lugar na ito, ang mga kababaihan ay tinuturuang gumawa ng mga alahas na siyang ibinebenta nila sa mga turistang bumibisita sa kanilang nayon. Ikaw ka-awesome, sa tingin mo ba ay kaya mong tumira sa isang matriarchal society? I-share ang inyong opinion sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, paki-click ang like button. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, make sure na mag-subscribe kayo para lagi po kayong updated sa mga bagong videos namin. This is your Ate O from O Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!